Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, gusto ko munang batiin ang bawat isa sa inyo. Mag-iwan naman kayo ng komento kung taga saan kayo at anong oras ninyo ito pinapanood para sabay-sabay nating damhin ang kwentong ito. Baka may mga gising pa dyan sa madaling araw, may nagpapahinga matapos ang trabaho, o may tahimik na nakikinig habang umuulan sa labas. Saan ka man naroon ngayon, halina't samahan mo kung silipin ang buhay ng isang dalagang ang akala ng lahat ay pangkaraniwan lamang, pero sa puso pala niya nakatago ang tibay na bihira sa panahon ngayon. Sa baryo ng San Isidro, kung saan ang umaga ay laging may amoy ng basang lupa at sariwang damo, nakatira ang dalagang si Saling Buentipo. Hindi siya iyong tipo ng babaeng mapapansin agad sa mata ng mga mapanghusga. Wala siyang mamahaling damit, wala siyang alahas, at lalong wala siyang oras para sa pag-aayos ng sarili. Madalas, nakatali lamang ang buhok niya sa isang simpleng tela, suot ang kupas na blusa at may bakas ng putik ang layayan ng saya dahil mula madaling araw hanggang dapit hapon ay kabuntot niya ang trabaho. Pero sa baryo, kilala si Saling sa ibang dahilan. Maaga na naman yata si Saling sa bukid, sabi ni Aling Birdie, ang tindera sa maliit na palengke habang nag-aayos ng mga kamatis at sibuyas sa kanyang pwesto. Aba, kahit ata hindi tumilawak ang manok, gising na yang batang yan, sagot ni Mang Isko Panaligan, isang matandang karpinterong dati pang kaibigan ng yumaong ama ni Saling. Kung hindi ko lang nakita kung paano sila nagsikap mula nang mawala si Lauro, iisipin kong baka lang buto ni Saling. Ngunit hindi baka lang buto ni Saling, tao rin siya. Napapagod, nasasaktan, umiiyak sa gabi, pero sa umaga, bumabangon pa rin. Bago pa sumikat ang araw, nasa likod bahay na siya, hinihimas ang leeg ng kalabaw niyang si Bisko. "O siya, Bisko," marahang sabi niya habang isinasabit ang lubid sa leeg nito. "Kailangan nating maagang makarating sa bukid. Kapag nahuli tayo, mauunahan na naman tayo sa irigasyon." Parang nakakaunawa ang hayop na marahang umungol at kumampay ang buntot. Si Bisko ang pinakamahalagang kasama ni Saling sa araw-araw. Hindi man ito nakapagsasalita, sa kalabaw na iyon ibinuhos ng dalaga ang halos lahat ng kanyang pagod, pangamba at lihim na pangarap. Ito ang naiwan sa kanila ng kanyang ama bago ito namatay 2 taon na ang nakalilipas dahil sa komplikasyon sa baga matapos mabilad sa ulan at init sa bukid sa loob ng mahabang panahon. Mula noon, tila nahati sa 2 ang buhay ni Saling. Ang unang kalahati ay noong naroon pa ang ama niyang si Lauro, na kahit mahirap ay marunong tumawa. Ang pangalawa ay ang panahong siya na ang sumalo sa bigat ng lahat. Sa maliit nilang bahay na yari sa kahoy at yero, naghihintay sa kanya ang inang si Nemia, isang babaeng mahinahon, ngulit palaging iniinda ang rayuma sa tuhod at mga kamay. Ang nakababata niyang kapatid na si Toting, 17 taong gulang, ay matalino at masipag, ngulit madalas mapilitang huminto sa pag-aaral kapag kapos sila sa pamasahe at baon. "Nak, mag-almusal ka muna bago umalis," tawag ni Nemia mula sa pintuan habang hawak ang lumang tabo ng kape. "Ma, kayo na lang muna. Iuuwi ko na lang mamaya ang kamote mula sa bukid," sagot ni Saling. "Hindi pwedeng puro ka na lang trabaho," singit ni Toting habang isinusuot ang lumang tsinelas. "Ako na ang sasama kay Bisko sa unahan," umiling si Saling. "Kailangan mong maipalabas yung mga pinapilahan mong kamote sa bukid." Umiling si Saling. "May pupuntahan ka pa sa simbahan mamaya, di ba?" sabi ni Pastor Benilo, tutulungan mo raw siyang mag-ayos ng mga upuan. "Para may maibigay siyang konting bayad," mahinang sabi ni Toting. Sandaling natahimik ang tatlo. Ganyan ang buhay nila. Hindi na kailangang sabihin ng tuwiran ng problema dahil kahit ang katahimikan sa loob ng bahay ay alam ang ibig sabihin ng kakulangan. Habang binabaybay ni Saling ang pilapil patungo sa bukid, pamilyar ang bigat ng araw na naghihintay sa kanya. Ang lupang minana nila sa ama ay hindi kalakihan, pero sapat sana iyon para sa tahimik na pamumuhay kung hindi lang unti-unting sinisilip ng mga makapangyarihang tao sa bayan. Lalo na ng negosyanteng si Gervasio Tablante. Si Gervasio ang tipo ng lalaking palaging mabango,
laging plansyado ang damit at laging may kasamang 2 tauhang parang anino. Hindi siya taga San Isidro pero ilang buwan nang paikot-ikot sa baryo dahil balak daw niyang bumili ng mga lupang bukirin para sa ipapatayong bodega at mga imbaka ng produkto. Ang masama, hindi niya basta gustong bumili. Gusto niyang makapanlamang. Isang umaga, habang nagpapahinga si Saling sa gilid ng bukid at pinupunasan ng pawis sa noo, dumating si Gervasio sakay ng puting sasakyan kasama ang kapitana ng purok na si Rufina de la Cruz. Magandang umaga, Saling. Malambing ngulit matalimang boses ni Rufina. Narinig ko, hindi ka pa rin pumapayag sa alok ni Mang Gervasio. Tumayo si Saling. Kapitana, ilang beses ko na pong sinabi, hindi po ipinagbibili ang lupa namin. Sumingit si Gervasio, nakangising parang may alam na hindi niya sinasabi. Huwag kang padalos-dalos, hiha. Hindi habang buhay ay makakaya mong bungkalin yan. Tingnan mo ang nanay mo, sakitin. Ang kapatid mo, gustong mag-aral. Saan ka kukuha ng panggastos? Gagawa po ako ng paraan, matigas na sagot ni Saling. Anong paraan? Bahagyang tumawa si Rufina. Kalabaw at ilang basket ng talong? Hindi ka aasenso dyan. Narinig ni Saling ang panunuya, pero hindi siya nagpatalo. Kahit mahirap po, sa amin po ito. Pinagpawisan ito ng tatay ko. Saglit na nawala ang ngiti ni Gervasio. Isipin mo mabuti. Ang mga tulad mo, dapat marunong makontento sa pagkakataong ibinibigay. Nang makaalis ang dalawa, saka lamang bumigat ang dibdib ni Saling. Hindi dahil natakot siya, kundi dahil alam niyang totoo ang isang bahagi ng sinabi ng mga ito. Kapag nagkasakit ng malubha si Nemya, kapag kailangan na talagang mag-college ni Toting, baka wala na siyang maipaglaban kundi pagod at dangal. Pagdating ng tanghali, nagtungo siya sa palengke upang ibenta ang ani. Doon siya nasalubong ni Lilet, ang matilik niyang kaibigan na madaldal, masayahin at laging may dalang balita sa buong baryo. Saling! Sigaw ni Lilet habang papalapit. Naku, may bagong chismis! Sabi raw ni Kapitana Rufina, malapit na raw mapasa kanila ang lupa sa may ilog, tapos sunod na raw kayong mga nasa silangan. Hayaan mo sila, malamig na sabi ni Saling habang inaayos ang mga ampalaya sa banig. Hayaan? Paano kung bigla na lang kayong paalisin? Bulaslas ni Lilet. Hindi pwedeng puro tiis ka na lang. Napabuntong hininga si Saling. Ano bang gusto mong gawin ko? Makipag-away? Magwala sa munisipyo? Hindi naman tayo ang tinakikinggan ng mga may puder. Lumapit si Aling Birdie at nag-abot ng isang basong tubig. Anak, hindi dahil tahimik ka ay mahina ka. Pero tandaan mo, minsan kailangang ipaglaban ng sayo bago pa maagaw. Napatingin si Saling sa lumang simbahan sa dulo ng palengke. Naalala niya ang ama. Noon, kapag pinapanghihinaan siya ng loob, lagi nitong sinasabi, Anak, hindi sukatan ng yaman ang laman ng bulsa. Sukatan ng tao ang tibay ng loob kapag wala ng ibang sandalan. Gabi na nang makauwi siya. Madilim sa paligid, maliban sa ilasaw na gasera sa loob ng kanilang bahay. Nadatangan niyang nakaupo si Nemya sa gilid ng kama at hinihilot ang paa habang si Toting ay tahimik na nagsusulat sa isang lumang kwaderno. Ano yan? Tanong ni Saling habang inilalapag ang kaunting bigas at asin na nabili niya. Mahiyaing ngumiti si Toting. Mga notes ko. Gusto ko pa rin talagang mag-aral, ate. Baka makasali ako sa kursong agrikultura balang araw. Umupo si Saling sa tabi nito. Makakapasok ka. Paano? Diretsyong tanong ni Toting bagamat wala namang yabang sa tinig nito. Halos pang bayad nga ng pataba kasup tayo. Hindi agad nakasagot si Saling. Nasa kusina si Nemya nang marinig niya ang usapan. Anak, mahina niyang tawag. Pasensya ka na kung hanggang ngayon pabigat pa rin ako sa inyo. Mabilis na tumayo si Saling. Ma, wag niyo pong sinasabi yan. Hindi ko man sabihin, alam ko naman. Namasa ang mga mata ni Nemya. Kung buhay lang sana ang tatay mo. Ma, putol ni Saling, marahang hinawakan ng kamay nito. Hindi natin kasalanan na mahirap tayo at hindi tayo habang buhay ganito. Sa unang pagkakataon ng gabing iyon, ngumiti si Nemya. Mahina, nanginginig, pero totoo. Bago matulog, lumabas si Saling ng bahay at umupo sa may kahoy na bakod. Tahimik ang baryo, tanging huning ng kuliglig at ihip ng hangin ng maririnig.
Sa di kalayuan, naroon si Bisko na nagpapahinga sa tabi ng puno ng akasya. Tay, mahina niyang bulong sa hangin. Hindi ko alam kung gaano pa katagal kakayanin, pero hindi ko pababayaan ng iniwan ninyo. Hindi niya alam na sa mga sandaling iyon, sa kabilang dulo ng probinsya, may isa ng sasakyang paparating sa direksyon ng San Isidro. Isang sasakyang may lulan ng isang lalaking sawang-sawa na sa marangyang mundong kanyang ginagalawan at isang desisyong hindi pa niya batid na mag-uugnay sa buhay niya sa buhay ng dalagang ito. Ngunit sa gabing iyon, walang milyonaryong lalaki, walang proposal, walang kakaibang pangyayari. Ang mayroon lamang ay si Saling, isang simpleng dalaga sa baryo, may kalabaw, may pamilyang pinanghahawakan, may lupang gustong agawin ng iba, at may pusong kahit sugatan na ng buhay ay patuloy pa ring lumalaban. At kung may hindi man alam ang buong San Isidro, iyon ay ito. Ang mga taong tulad ni Saling ang kadalasang minamaliit sa simula, pero sila rin ang pinakamahirap tibagin kapag dumating na ang tunay na unos. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, gusto ko munang kumustahin ang bawat isa sa inyo. Mag-comment naman kayo kung taga saan kayo at anong oras na habang pinapakinggan o binabasa ninyo ito. Iba talaga ang sarap ng isang kwento kapag sabay-sabay natin itong dinarama, mapaumaga man, tanghali o madaling araw. Kaya halina na, ituloy natin ang buhay ni Saling sa mismong puntong hindi niya alam na magbabago pala ang takbo ng kanyang kapalaran. Kinabukasan, matapos ang gabing iyon na tahimik siyang nakaupo sa may bakod at kinausap sa hangin ng alaala ng kanyang ama, mas maaga pang nagigising si Saling kaysa karaniwan. Hindi dahil mas magaan ang pakiramdam niya, kung hindi dahil parang mas mabigat ang dibdib niya ng umagang iyon. May kung anong hindi niya maipaliwanag, parang may darating na pagbabago, pero hindi niya alam kung mabuti ba iyon o panibagong pasakit. Naglalakad na siya sa bakuran nang sumilip mula sa kusina si Nemya. "Nak, huwag mong kalimutan yung listahan ni Aling Berde," paalala nito habang inuusukan ng sinaing. Sabi niya, kung makakapaghatid ka raw mamaya ng sayote at pechay sa palengke, ikukuha ka niya ng dagdag na bayad. "Opo ma," sagot ni Saling habang inaayos ang tali ni Bisko. "Pagkatapos ko sa bukid, dadaan ako roon." Lumabas naman si Toting na may hawak na lumang timba. "Ate, ako na lang sana ang pupunta sa palengke." Umiling si Saling. "Hindi, ikaw ang pinapasama ngayon ni Pastor Benilo sa kabilang barangay para tumulong sa seminar ng mga magsasaka. Baka may mapulot kang aral." Napakunot noo si Toting. "Aral nga, pero wala naman tayong puhunan." "Darating din tayo roon," mahinahon niyang sagot. "Hindi pwedeng habang buhay tayong takot magsimula dahil lang wala ka sa atin ang lahat." Nakatingin lang si Toting sa kanya. Sa mga sandaling ganun, lalo niyang nararamdaman kung gaano katindi ang pinagdaanan ng ate niya. Hindi nakapagtapos ng pag-aaral, hindi nakapamasyal, hindi man lang nagkaroon ng kabataan na maluwag at masaya. Para bang matapos mamatay si Lauro, ang buong pagkadalaga ni Saling ay isinabit na rin sa isang pako at palitan ng responsibilidad. Matapos ang kaunting luga at kape, umalis si Saling kasama si Bisko. Sa gilid ng kalabaw, nakasabit ang 2 bayong para sa mga gulay na ihahatid niya mamaya sa palengke. Sa bukid, muling sumalubong sa kanya ang araw, putik at mga damong kailangang bunutin. Ngunit sa isip niya, umiikot pa rin ang sinabi ni Aling Berde at Mang Isko noong nakaraang araw na hindi siya dapat basta na lang magpatalo sa mga tulad ni Gervasio at Kapitana Rufina. Hindi pa sumasapit ang tanghali nang dumaan si Mang Isko sa gilid ng bukid. May pasang-pasang tabla. "Oh, Saling, Nakita ko si Gervasio kanina sa munisipyo. Mukhang may binabalak na naman. Napahinto siya sa pagbubunot ng damo." "Ano raw po?" "Hindi ko alam ang buo pero may kasama siyang 2 lalaking naka-Amerikana. Tapos nandun si Kapitana Rufina. Parang may hinihintay silang mayamang bisita." "Sana naman hindi tungkol sa mga lupa," mahina niyang sabi. Napabuntong hininga si Mang Isko. "Anak,
Sa panahon ngayon, kapag may mayamang bumababa sa baryo, bihirang kabutihan ng dala. Mag-ingat ka. Tumanggo si Saling pero wala siyang panahon para mag-isip ng matagal. Pagsapit ng hapon, kinailangan na niyang ilagay sa bayong ang ani nilang sayote, pechay, talong at ilang kalabasa. Isinakay niya ang mga iyon kay Bisco at tinahak ang maputik na daan papalengke. Ang langit noon ay unti-unti nang kumakapal ang ulap. Ihip ng hangin pa lang, alam. Nakita ko si Gervasio kanina sa munisipyo. Mukhang may binabalak na naman. Napahinto siya sa pagbubunot ng damo. Ano raw po? Hindi ko alam ang buo pero may kasama siyang dalawang lalaking naka-Amerikana. Tapos nandun si Kapitana Rufina. Parang may hinihintay silang mayamang bisita. Sana naman hindi tungkol sa mga lupa. Mahina niyang sabi. Napabuntong hininga si Mang Isko. Anak, sa panahon ngayon, kapag may mayamang bumababa sa baryo, bihirang kabutihan ng dala. Mag-ingat ka. Tumanggo si Saling pero wala siyang panahon para mag-isip ng matagal. Pagsapit ng hapon, kinailangan na niyang ilagay sa bayong ang ani nilang sayote, pechay, talong at ilang kalabasa. Isinakay niya ang mga iyon kay Bisco at tinahak ang maputik na daan papalengke. Ang langit noon ay unti-unti nang kumakapal ang ulap. Ihip ng hangin pa lang, alam na ng mga magsasaka na malakas ang uulan sa bandang dapit hapon. Karaniwan, binibilisan ni Saling ang biyahe sa ganoong mga oras. Pero dahil mabigat ang karga at madulas ang daan, kinailangan niyang maghinay-hinay. Nasa bahagi na siya ng daan na malapit sa masukal na puno ng akasya at mabatong likuan nang mapansin niyang may nakahintong sasakyan sa gilid. Hindi iyon karaniwang jeep o tricycle na tumitirik sa baryo. Isa iyong mamahaling itim na SUV, halatang pangmayaman, ngunit nabalaho ang isang gulong sa putikan. May dalawang lalaking nakatayo sa tabi nito. Ang isa ay medyo may edad, nakasuot ng driver's uniform at halatang abala sa pagtulak. Ang isa naman ay matangkad, maayos ang postura, nakaputing polo na bahagyang nadumihan na ng putik. Kahit hindi niya kilala, kitang-kita agad ni Saling na hindi ito ordinaryong taga-baryo. Huminto si Bisco, tila bang nang takarin sa tanawin. Lumapit si Saling ng bahagya, ngunit pinanatili ang distansya. Nasiraan po ba kayo? Napalingon ng driver. Pawisan ito at halatang pagod. Miss, hindi naman sira. Nabalaho lang po. Mahina rin ang signal dito. Kanina pa kami nagpatawag ng tulong. Ang lalaking nakapolo ay hindi agad nagsalita. Tiningnan lamang siya mula ulo hanggang paa. Hindi nang mamaliit kundi waring nagugulat na may isang dalagang buhat ang kalahati ng kabuhayan sa likod ng isang kalabasa. Nagsalita si Saling, praktikal gaya ng nakasanayan. Kapag lumakas po ang ulan, mas lalong lulubog ang gulong. Hindi na po ito makakaalis agad. Bahagyang napangiti ang lalaki, parang natatawa sa sarili. Yan din ang sabi ng driver ko, pero umaasa akong may milagrong mangyayari. Dito po sa daan namin, sagot ni Saling, ang milagro, kadalasan may kalakip na putik. Napangiti rin ng driver. Ako po pala si Poldo, miss, at siya naman po si Crisanto, putol ng lalaki, saka nag-abot ng kamay. Crisanto Alviar. Sandaling nag-alanganin si Saling bago inabot ang kamay nito, hindi dahil nahihiya siya, kundi dahil bakas ang putik sa sariling palad. Saling, pasensya ka na, sabi ni Crisanto. Mukhang naabala ka pa. Nakagawian na naming tumulong dito kapag may na-stranded, maikling sabi niya. Pero mukhang wala ng traktor na dadaan sa oras na ito. May pinakamalapit bang vulcanizing o talyer? Tanong ni Poldo. Umiling siya. Malayo pa po, at kapag dumilim, mahirap na kayong mapansin dito. Delikado rin kapag sumabay ang ulan. Natahimik si Crisanto. Tumingala siya sa langit na papadilim, saka muling tumingin sa kalsadang napapaligiran ng palayan at kakahuyan. Marahil, sa unang pagkakataon sa buhay niya, naramdaman niyang napakalayo niya sa mga lugar na kaya niyang kontrolin. Ano ang ipapapayo mo? Tanong niya kay Saling. Diretsyahan ang sagot ng dalaga. Iwan muna ang sasakyan. Sumakay kayo sa kalabaw hanggang sa baryo. May kubo doon ni Mang Isko sa may burol kung gusto nyo ng silong. O pwede kayong dumaan sa bahay namin.
Hindi marangya pero tuyo at may kakainin. Parang hindi agad makapaniwala si Poldo. Sasakay kami po sa kalabaw. Kung gusto niyo pong tumirik din dito kasama ng kotse niyo, pwede rin naman. Walang emosyon na sagot ni Saling. Napigilan ni Crisanto ang pagtawa. Mula nung bumiyahe sila mula sa lungsod, ngayon lang siya natawa ng ganoon. Hindi sa pangungutya kundi sa kakaibang linaw at tapang ng babaeng kaharap niya. Sige, mukhang wala na nga kaming ibang pagpipilian. Tinanggal ni Saling ang ilang bayong sa likod ni Bisko at inayos ang pagkakasabit para magkaroon ng buwang. Isa lang muna, hindi kakayanin ni Bisko kung sabay kayong dalawa. Ako na po ang maiiwan dito, mabilis na sabi ni Poldo. Bantayan ko muna ang sasakyan. Sigurado ka? Tanong ni Crisanto. Opo sir, basta makakuha lang kayo ng tulong. Nang tuluyan ng sumakay si Crisanto sa likod ni Bisko, halatang hindi siya sanay. Halos hindi niya alam kung saan hahawak. Napabumpong hininga si Saling. Hawak po kayo sa kahoy sa gilid. Huwag kayong kabado, hindi kayo ihuhulog ni Bisko, maliban na lang kung gulatin nyo. Hindi ko inakalang darating ang araw na sasakay ako sa kalabaw na parang bata sa piyesta, sabi ni Crisanto. Hindi ko rin po inakalang may lalaking nakamamahaling relo na hindi marunong sumakay, sagot ni Saling, at sa unang pagkakataon ay bahagya rin siyang napangiti. Unti-unting umusad si Bisko sa maputik na daan. Habang naglalakad sila, sumabay ang malamig na hangin at ang papatak-patak na ambon. Tanging yapak ng kalabaw at kaluskos ng damo ang maririnig sa paligid. Taga rito ka lang ba talaga? Tanong ni Crisanto pagkaraan ng ilang minuto. Opo. At araw-araw mo itong ginagawa? Araw-araw po ang trabaho, sir. Hindi pwedeng piliin kung kailan sisipag kapag may pamilya kang umaasa. Hindi siya nakasagot agad. Sa boses pa lang ni Saling, ramdam niyang hindi iyon reklamo. Isa iyong katotohanan na tinanggap na ng dalaga kahit hindi patas. Mukhang mabigat ang dinadala mo, sabi niya. Tama lang, sagot ni Saling. Mas mabigat po siguro ang dinadala ng mga taong maraming tinatago. Napatingin si Crisanto sa batok niya. Anong ibig mong sabihin? Wala po. Napansin ko lang. Mukha kayong hindi sanay na mawalan ng kontrol. Kayo yung tipo ng taong alam kung saan pupunta, sino ang kakausapin, ano ang mangyayari. Pero ngayon napilitan kayong umasa sa kalabaw ng isang estranghera. Marahang napatawa si Crisanto. Matalas ka. Dito po sa baryo kailangan yan. Kapag hindi ka marunong magmasid, ikaw ang unang malalamangan. Lumalim ang ambon hanggang maging tuloy-tuloy na ulan. Dahil dito, kinailangan nilang sumilong pansamantala sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya. Habang hinihintay humina ang buhos, napansin ni Saling na basa na ang manggas ni Crisanto at may mga talsik ng putik ang kanyang pantalon. Kung gusto niyo pong bumalik sa sasakyan, malaya naman kayo, sabi niya. Umiling ito. Hindi, mas gusto kong makarating sa baryo. Bakit po? Kung ako kayo, mas iisipin ko ang kotse ko. Matagal na akong nakasakay sa mga sasakyang mamamahalin, sagot ni Crisanto matapos ang ilang segundong katahimikan. Pero ngayon lang ako may nakasabay na taong nagsasalita ng ganito katapat. Hindi siya tumugon. Hindi siya iyong tipo ng dalagang kinikilig sa maayos na salita, lalo na mula sa lalaking hindi pa niya lubusang kilala. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon mula nang nasira ang sasakyan nito, napansin niyang may lungkot sa mukha ng lalaki. Hindi iyon lungkot ng isang taong nawalan ng pera. Iyon ang lungkot ng isang taong maraming tao sa paligid pero kakaunti ang mapagkakatiwalaan. Nang humina ang ambon, muli silang nagpatuloy. Habang lumalapit sa baryo, unti-unting lumitaw ang maliliit na bahay, usok mula sa mga kusina at ilang batang nagtatakbuhan sa putik. Oh, si Saling! Sigaw ng isang matandang babae mula sa may tindahan. Sinong iyang angkas mo? Hindi agad sumagot si Saling. Ngunit bago pa siya makaisip ng sasabihin, si Lilit ang biglang sumulpot sa gilid ng daan, may bitbit na payong nasira ang isang tadyang. Aba, palatak nito, halos malaglagang hawak nang makita ang tanawin. Saling, ano to? Nag-uwi ka ng senyorito sakay ng kalabaw? Namula ang tenga ni Saling sa inis. Lilet, tumahimik ka, nasiraan lang sila. Napangiti si Crisanto kahit halatang hindi siyang mahiyain rin sa atensyon. Sa baryong iyon, ilang segundo pa lang silang pumapasok ay tila alam na ng lahat na may kakaibang nangyayari. At nang tuluyan nang silang makarating sa tapat ng bahay ni Saling, lumabas si Nemya at napatigil.
Nasa likod niya si Toting, hawak ang isang lumang payong at halatang hindi makapaniwala. "Nak?" Minang puno ng pagtataka si Nemya. "Sino ang kasama mo?" Huminga ng malalim si Saling bago sumagot. Ma, nasiraan po sila sa may likuan. Pinapasok ko muna. Baka pwedeng makisilong. At sa simpleng sandaling iyon, sa ilalim ng maulap na langit, sa tapat ng lumang bahay na yari sa pawid at yero, nagsimulang magtagpo ang dalawang mundong hindi dapat nagkakakilala. Hindi pa alam ni Saling kung sino talaga ang lalaking pinasakay niya sa kalabaw. Hindi pa rin alam ni Crisanto kung gaano kalaking pagbabago ang idudulot ng baryong iyon sa buhay niya. Ang alam lang nila sa gabing iyon, iisa ang kanilang bubong, iisa ang init ng hapag na pagsasaluhan, at iisang bagyong darating, hindi lang sa langit, kundi pati sa mga kapalarang malapit ng mabago. Bago tayo magpatuloy sa susunod na yugto ng ating istorya, gusto ko muling batiin ang bawat isa sa inyo. Mag-iwan naman kayo ng komento kung taga saan kayo at anong oras ninyo ito pinapakinggan o binabasa. Mas masarap samahan ng ganitong kwento kapag alam mong may mga taong sabay mong dinadala ang bigat, kilig at sakit ng bawat tagpo. Kaya heto na, ituloy natin ang bahaging hindi na simpleng pagtatagpo lang ng dalawang tao, kundi simula na ng unos na susubok sa dangal, tiwala at tibay ng puso ni Saling. Pagkapasok ni Crisanto Alvear sa maliit na bahay ni Saling noong gabing iyon, tila lumiit lalo ang kanilang tahanan. Hindi dahil mayabang ang lalaki, kundi dahil halatang hindi sanay ang kanilang bahay sa presensya ng mga taong galing sa mundong malayo sa kanila. Ang mesa nilang kahoy ay may bakas ng kupas na barnis, ang sahig ay may lumang langit-ngit, at ang ilaw ng gasera ay hindi sapat para maitago ang mga bitak sa dingding. Ngunit sa kabila noon, inasikaso siya ni Nemya na para bang kamag-anak na biglang sumilong lamang sa ulan. "Pasensya na po, ito lang ang maiihahain namin," mahinang sabi ni Nemya habang inilalapag ang mainit na tinolang manok, ginisang pechay at inihaw na talong sa mesa. Tumayo agad si Crisanto. "Huwag po kayong humingi ng pasensya. Sa totoo lang, matagal na akong hindi nakakakain sa ganitong hapag." Sumulyap si Saling sa kanya. Hindi niya alam kung totoo iyon o isa lamang sa mga salitang madaling bitawan ng lalaking marunong makisama. Pero sa kabuuan ng gabing iyon, wala siyang nakitang pagmamataas sa lalaki. Tahimik itong kumain, nakinig sa usapan ni Toting at Nemya. Natawa pa nga ng ikwento ni Lilit na nakisingit pa rin kahit hindi naman inimbitahan kung paanong minsan ay nahulog si Mang Isko sa pilapil dahil sa sobrang yabang sa paglalakad. "Hindi mo ako dapat tinatawanan doon, Lilit," reklamo ni Mang Isko na dumating rin kalaunan matapos marinig na may na-stranded ngang bisita sa bahay ni Saling. "Nadulas lang ako, hindi ako nahulog." "Pareho lang iyon," sagot ni Lilit, dahilan para mapangiti si Crisanto. Ngunit sa likod ng mga ngiti at simpleng kwentuhan, may mga matang mapagmasid. Hindi man aminin ni Saling, napapansin niya na iba ang tingin ni Crisanto sa paligid, hindi gaya ng karaniwang mga mayayamang napapadaan lang sa baryo. Tinitingnan nito ang mga bagay na tila may kinikilala, ang luma ngunit maayos na pagkakatali ng mga poste ng bahay, ang mga tanim na gulay sa likuran, ang makapal na mga palad ni Nemya at ang mga lumang notebook ni Toting sa ibabaw ng aparador. Pagkatapos ng hapunan, habang nagkakape sa munting sala, napunta ang usapan sa lupang sinasaka ng pamilya. "Matagal na po ba kayong pinipilit magbenta?" tanong ni Crisanto. Nagkatiginan sina Nemya at Saling. Si Toting ang unang sumagot. "Halos 1 taon na po," ani niya. "Noong una, maganda pa ang pangako. Bibigyan daw kami ng sapat na pera para makalipat. Tapos kalaunan parang pananakot na. Masyadong mababa ang presyo. At kahit pataasan nila, hindi pa pera lang ang usapan. Diyan po kami lumaki. Diyan nakalibing ang pangarap ng tatay ko." Tahimik na tumanggo si Crisanto. Sa mukha niyang iyon, parang may biglang bumigat. Napansin iyon ni Saling pero hindi niya tinanong. Hindi pa. Hindi siya yung basta nagbubukas ng usapan sa estranghero gaano man ito kagalang sa kanya. Nang humupa ang ulan kinagabihan, dumating si Poldo kasama ang 2 mekaniko na dinala ni Mang Isko mula sa bayan. Naiahon din ang sasakyan at dahil gabi na, kailangan munang magpalipas si Crisanto ng ilang oras bago tuluyang umalis. Sa may pintuan, bago siya sumakay, lumingon siya sa kay Saling. "Salamat," mahinahon niyang sabi.
Hindi lang sa pagtulong, pati sa pagpapaalala na may mga tao pang marunong tumingin ng diretsyo. Hindi sumagot si Saling. Tumango lang siya. Ngunit nang mawala na ang ilaw ng sasakyan sa dulo ng kalsada, hindi niya maitangging parang may iniwang kakaibang bigat at katahimikan sa kanilang bakuran. Kinabukasan, mas maaga pa sa dati ay nagising ang buong baryo sa usapan. Hindi pa man lubos na sumisikat ang araw, may 2 babae na sa poso ang nagbubulungan. Sa palengke, may mga nakangisinang parang may inaabangang tsismis. At nang makarating si Saling bitbit ang mga gulay, agad siyang hinarang ni Lilet. "Hoy!" bulong nito, pero kitang-kita ang pananabik sa mukha. "May balita ako. Yung lalaking inuwi mo kagabi, may pangalan na sa bayan." Napairap si Saling. "Hindi ko inuwi, pinakisilong ko." "Oo siya, pinakisilong. Pero sabi ni Aling Cora na may nakakita raw sa sasakyan. Kilala raw sa lungsod ang apelidong Alver." Natigilan si Saling. "Anong Alver?" "Hindi ko alam lahat pero parang may-ari raw ng malaking kumpanya." "Aba, Saling, baka naman hindi simpleng nasiraan lang ang nahila mo sa baryo." Hindi niya ito pinansin. Ngunit nang tanghaliring iyon, isang puting van ang huminto sa tapat ng bahay nila. Bumaba roon ang isang lalaking nakaabogado at isang babaeng mistisa na may salamin at hawak na tablet. Kasunod nila, bumaba si Crisanto. Ngayon ay mas maayos ang bihis, malinaw ang tindig, at tila mas lalong ang halaktang hindi ito basta ordinaryong biyahero lamang. Lumabas si Nemya mula sa kusina. Sumilip si Toting sa bintana. Si Saling naman ay galing lamang sa likod bahay. May bahid pa ng lupa ang laylayan ng kanyang saya. "Magandang araw po," sabi ng babaeng kasama ni Crisanto. "Ako po si Mirel Chua, Executive Assistant ni Mr. Crisanto Alver. Ito naman po si Attorney Dario Velasco." Nanigas si Saling. "Mr. ulit niya, nakatingin kay Crisanto. Huminga ng malalimang lalaki bago nagsalita. "Pasensya ka na. Dapat yata mas maaga kong sinabi. Ako si Crisanto Alver, presidente ng Alver Mobility Group." Parang natuyo ang lalamunan ni Saling. Sa likod niya, napahawak si Nemya sa gilid ng pinto. Maging si Toting ay napatuwid sa pagkakatayo. "Bakit?" Iyon agad ang lumabas sa bibig ni Saling. "Bakit hindi mo sinabi?" "Dahil nung una," mahinahong sagot ni Crisanto, "gusto ko lang sanang bumiyahe nang hindi ako nakikilala." "Pero nakikilala ka na namin ngayon." May tumalim sa boses niya. "At hindi mo man lang naisip na mahalagang sabihin kung sino ka talaga? Lalo na kung ang kumpanya mo pala ang may kaugnayan sa balitang proyektong daraan sa paligid ng baryo?" Napatitig si Mirel kay Crisanto. Tila ba hindi nito inasahang ganoon kabilis aabot sa puntong iyon ng usapan. Ngulit hindi umiwas ang lalaki. "Iyan nga ang gusto kong pag-usapan," sabi niya. "May ilang bagay sa project alignment na ngayon ko lang lubusang nakita. At nang marinig ko kagabi ang kalagayan ninyo, mas lalo kong naunawaan kung gaano kalalim ang pwedeng maging epekto nito sa mga katulad ninyo." Umigting ang panga ni Saling. "Kung ganon, anyong kailangan mo sa amin?" Hindi agad sumagot si Crisanto. Saglit siyang tumingin kina Nemya at Toting, saka muling bumaling sa dalaga. "Hindi ako pumunta rito para saktan kayo, at hindi rin para bulahin ka." Tumawa si Saling, isang tuyong tawang walang saya. "Talaga? Kasi galing ka sa mundong sanay mangako. Dito sa amin hindi kami agad naniniwala sa mga magagandaang sapatos at magagaling magsalita." "Saling," mahinang saway ni Nemya. Ngulit sa pagkakataong iyon, hindi na napigilan ng dalaga ang sarili. Buong magdamag na niyang iniisip ang kakaibang dating ni Crisanto. At ngayon ay may halong galit ang pagkapahiya niya sa sariling muntik siyang naniwala na simpleng tao lamang ito. Tahimik si Crisanto ng ilang sandali. Pagkatapos ay nagsalita siya ng diretsyo. "Kung iyon ang iniisip mo, may karapatan ka. Pero nandito ako ngayon dahil ayokong matapos ito sa paliwanag lang.
Nagkibit balikat si Saling. Ano ngayon? Mag-aalok ka ng tulong? Bibilhin mo ang lupa? Magpapadala ka ng pera? Hindi kami pulubi. Alam kong hindi, at hindi iyan ang sasabihin ko. May kung anong bumigat sa hangin. Maging si Mirel ay napatingin sa amo na tila ba hindi alam kung ano ang susunod nitong bibitawan. Si Attorney Dario ay tahimik lang, pero bakas sa mukha ang maingat na pag-aabang. Tumingin ng diretsyo si Crisanto kay Saling. Gusto kitang pakasalan. Parang tumigil ang oras sa munting bakuran ni Saling. Si Tuting ang unang napasinghap. Si Nemya ay napahawak sa dibdib. Sa may bakod, may dalawang usiserang kapitbahay na biglang napatigil sa walis at halos hindi na itago ang pakikinig. Mula sa dulo ng daan, si Lilet na may bitbit na bayong ay napabukang bibig. Si Saling naman ay natulala lamang sa loob ng ilang segundo bago napalitan ng init ang kanyang mukha. Ano? Mariin niyang sabi. Hindi ko sinasabing ngayon na agad. Mabilis na dugtong ni Crisanto. Ang sinasabi ko ay seryoso ako. Hindi kita tinitignan bilang kawawa o bilang laruan. Kagabi, sa maikling oras na nakilala kita, nakita ko sa iyo ang katatagan, dangal at tapang na bihira akong matagpuan sa mga taong nakapaligid sa akin. Tumigil ka! Nanginginig na ang boses ni Saling, hindi sa kilig, kundi sa halo ng galit at kahihiyan. Tumigil ka nga! Saling, hayaan mo muna siyang magsalita, sabi ni Nemya, litong-lito. Ngulit umiling ang dalaga. Hindi ma, hindi ito tama. Humakbang siya palapit kay Crisanto at sa unang pagkakataon ay naroon sa kanyang mga mata ang lantad na apoy. Akala mo ba biro ang buhay namin? Tanong niya. Dahil ba pinasakay kita sa kalabaw ko, dahil pinatuloy ka namin, iisipin mong pwede mo na akong alukin ng kasal kinabukasan? Ano ako sa tingin mo? Bida sa isa mong kapritsyo? Hindi mo ako kilala, putol niya. Hindi mo alam ang buhay ko. Hindi mo alam ang bigat ng mga utang namin, hindi pera ang halaga. Hindi mo alam kung ilang gabi akong nag-iisip mong paano mapapagamot ang nanay ko at mapag-aaralan ng kapatid ko. Tapos darating ka rito, aaminin mong mayaman ka, may kinalaman ng kumpanya mo sa problemang hinaharap namin, tapos sasabihin mong pakakasalan mo ako? Para saan? Para masabi mong nakagawa ka ng mabuti? Para maiba naman ang linyahan mo sa mga babaeng sanay sa bulaklak at alahas? Nanahimik ang buong paligid. Sa malayo, may tilaok ng manok. Sa malapit, maririnig ang hangin na dumadaan sa tuyong dahon ng saging. At sa gitna ng lahat ng iyon, nakatayo si Crisanto na hindi umiimik. Wari tinatanggap ang bawat salitang nararapat lamang marinig. Saling, mahinang sabi niya sa wakas. Naiintindihan ko kung bakit ka galit. Hindi, malamig na sagot niya. Hindi mo naiintindihan. At huwag mo akong alukin ng kasal na parang sagot sa problema ko. Mas lalo mo lang akong iniinsulto. Pagkatapos niyon, tumalikod siya at pumasok sa bahay. Hindi na siya nilingon ni Crisanto, ngulit kitang-kita sa mukha nito ang bigat ng pagkakatanggi. Dahan-dahan siyang huminga, saka yumuko ng bahagya kay Nemya. Pasensya na po, sabi niya. Hindi ko sinadyang maliitin siya. Walang nakasagot agad. Makalipas ang ilang minuto, umalis din sina Mirel, Attorney Dario at Crisanto. Ngunit kasabay ng paglayo ng van, parang pumutok ang pinakamalaking chismis na nasaksihan ng San Isidro sa mga nakaraang taon. Bago pa man maghapon, alam na ng halos lahat na inalok ng kasal ang dalagang si Saling ng milyonaryong lalaki. At dahil baryo iyon, hindi maaaring manatiling payak ang kwento. Sa bunganga ng iba, naging sinadya raw ni Saling na pahinumin ng awa ang mayaman. Sa iba na may baka raw matagal ng usapan. Ang pinakamasakit, mula mismo kay Kapitana Rufina, lumabas ang bulong na magaling talagang dumiskarte ang mga mahirap kapag nakaamoy ng pera. Bandang hapon, habang nasa poso si Saling para mag-igib, dumaan si Rufina kasama ng dalawa nitong kaibigan. Naku Saling, sana pala sinabi mo agad ang ganyan ng plano mo. Hindi naman pala lupa ang gusto mong ipaglaban, kundi mas malaking buhay. Napatingin si Saling kay Rufina. Ano pong ibig niyong sabihin? Ay wag ka nang magkaila, hindi naman kami pinanganak kahapon. Sino ba namang milyonaryo ang basta mag-aalok lang kasal kung walang ipinakitang motibo sa kanya?
Tumawa ang mga kasama nito. Namula sa galit si Saling, pero pinili niyang huwag magsalita dahil alam niyang kapag pinatulan niya, siya pa rin ang lalabas na masama sa mata ng mga taong mas gustong maniwala sa intriga kaysa katotohanan. Pag-uwi niya, nadatnan niyang tahimik ang bahay. Nakaupo si Nemya sa gilid ng bintana, tila nag-iisip. Si Toting naman ay may hawak na sulat na halatang ilang beses nang binasa. "Ate," sabi nito, "may iniwan kanina si Attorney Dario." Inabot nito ang papel kay Saling. Isa iyong formal notice mula sa municipal office. May bagong paghahain daw ng dokumento si Gervasio ukol sa ilang lupang sakop ng proyektong balak itayo, kabilang ang lupang sinasaka nila. Nanginig ang kamay ni Saling. Parang sinadya ng tadhana na sa mismong araw na iyon, matapos siyang pagtawanan ng buong baryo dahil sa proposal na hindi niya naman hiniling, ay dumating pa ang totoong banta sa kanilang kabuhayan. "Ma!" mahinang sabi niya. Ngulit bago pa siya makatapos, napahawak si Nemya sa dibdib. "Nak!" hirap nitong bulong. Napatayo agad si Toting. "Ma! Anong nangyayari?" Mabilis na lumapit si Saling, nanginginig ang mga kamay habang inaalalayan ng ina. Namumutla ito, namamawis, at unti-unting bumibigat ang paghinga. "Ma, tumingin kayo sa akin!" sigaw ni Saling, halos mawalan ng ulirak. Sa labas, biglang nagkagulo. Narinig ang boses ni Lilet na tumatakbo papunta kay Mang Isko. May sumigaw para tawagin si Pastor Benilo. At sa gitna ng nagkakagulong gabi sa maliit na baryo ng San Isidro, doon unang naramdaman ni Saling na mas mabigat pa pala kesa sa pagkapahiya ang matakot na mawala ang tanging taong natitira upang tawagin niyang tahanan. At sa pagkakataong iyon, wala nang saysay kung milyonaryo man ang lalaking nag-alok sa kanya ng kasal, dahil ang totoo, habang pinagtatawanan siya ng buong baryo, ang buhay ng kanyang ina ang unti-unting dumudulas mula sa kanyang mga kamay. Bago tayo magpatuloy sa mas mabigat at mas makabuluhang bahagi ng ating istorya, gusto ko munang yayain ang bawat isa sa inyo na mag-iwan ng komento kung taga saan kayo at anong oras ninyo ito pinakikinggan o binabasa. Iba ang tama ng isang kwento kapag sabay-sabay itong dinadala ng maraming puso, lalo na kung ang bida natin ay unti-unting bumabangon mula sa pinakamabigat na dagok ng buhay. Kaya halina na, samahan ninyo akong tunghayan ang bahaging hindi na lang tungkol sa hiya, chismis at bigla ang alok ng kasal, kundi tungkol sa unti-unting pagbangon ni Saling at sa pagharap niya sa mga tunay na kalabang matagal nang nakaambas sa kanyang pamilya. Nang gabing biglang dapuan ng matinding pananakit ng dibdib si Nemya, parang gumuho ang buong mundo ni Saling sa loob lamang ng ilang segundo. Kanina lamang ay pinag-uusapan siya ng buong baryo dahil sa nakakahiya at hindi inaasahang pag-aalok ni Crisanto ng kasal. Ngayon naman, ang tanging iniisip niya ay kung maaabot pa ba nila ang pinakamalapit na ospital bago tuluyang mawalan ng malay ang kanyang ina. "Lilet, pakiusap, tawagin mo si Mang Isko!" sigaw ni Saling habang inalayan ang nanginginig na katawan ni Nemya. "Toting, kuhanin mo ang kumot, dali!" Ma, tumingin kayo sa akin!" Halos maiyak na sabi ni Toting habang nanginginig ang boses. Pawis na pawis si Nemya, maputla. Ang mga kamay nitong dati nang namamanhid dahil sa rayuma ay ngayon ay nalalamig na parang inuunahan ng buong katawan. Mabilis na dumating si Mang Isko kasama si Pastor Benilo at dalawa pang kapitbahay na sina Bebo Tramas at Junalyn na agad tumulong sa pagbuhat kay Nemya palabas ng bahay. "Wala nang oras," sabi ni Mang Isko. "Isakay na natin sa tricycle ni Cardo." "Nasaan si Cardo?" tanong ni Saling. "Pumunta sa kabilang sitio pero kinuha na ni Lilet," sagot ni Pastor Benilo. "Huminga ka muna anak, kailangan ka ng nanay mo." Ngunit paanong hihingan si Saling kung pakiramdam niya ay isa-isang kinakalas ng tadhana ang mga bagay na pilit niyang kinakapit? Ang lupa nila, ang danal niya, ang katahimikan ng kanilang pamilya, at ngayon pati ang buhay ng kanyang ina? Makalipas ang ilang minuto, dumating nga si Chardo Espinosa, ang tricycle driver ng baryo na halos mawalan na rin ng ulirat sa pagmamadali. Agad nilang isinakay si Nemya, kasama si Saling at Toting. Sumama rin si Pastor Benilo para may katulong sa ospital. Sa biyahe, hawak ni Saling ang kamay ng ina. Noon lamang niya naramdaman ng buong buo ang takot na matagal na niyang iniiwasan. Hindi siya takot sa hirap,
Hindi siya takot sa panlalait. Ngunit ang mawalan ng ina, iyon ang hindi niya kayang paghandaan. Ma, huwag mo kaming iiwan. Mahinang bulong niya habang ang luha ay tuloy-tuloy nang tumutulo sa kanyang pisngi. Hindi pa pwede, hindi pa. Pagdating nila sa district hospital sa bayan, agad na sinalubong si Nemya ng mga nurse. Ilang minuto ng pag-aantay ang lumipas na parang ilang oras. Si Toting ay tahimik na umiiyak sa sulok. Si Pastor Benilo namay walang tigil sa pagdadasal. At si Saling nakatayo lamang sa gitna ng malamig na hallway, parang unti-unting pinipiga ang dibdib. Maya-maya, luwabas ang doktor na si Dr. Feliciano Arceo, isang lalaking nasa 50 anyos na kilala sa pagiging diretsahan. "Kayo ang pamilya?" tanong nito. "Opo," mabilis na sagot ni Saling. Mabuti at naisugod agad, hindi pa ito matinding atake sa puso pero may warning signs siya. Mataas ang stress, mataas ang pagod at may posibilidad na lumana kung hindi maaagapan. Kailangan niyang makonfine kahit ilang araw at sumailalim sa ilang tests. Nanlamig si Saling sa narinig. "Magkano po ang kakailanganin?" Tumingin ang doktor sa nurse na may hawak ng chart. Pagkatapos ay ibinigay ang tinatayang halaga para sa paunang bayad, mga laboratorio, gamot at iba pang gastusin. Halos hindi makahinga si Saling. Hindi gaanong kalaki para sa may kaya. Ngunit para sa kanila, iyon ay perang kailangang ipunin sa loob ng ilang buwan o baka taon pa. "Dok," nanginginig na sabi niya, "pwede po bang hulugan?" Tumingin sa kanya si Dr. Arceo nang may halong awa at pag-aalala. "May ilang pwedeng ayusin pero hindi lahat. Kailangan pa rin ng initial payment." Doon unang bumigay si Saling. Hindi siya humagulgol, hindi siya nagwala, pero yumuko siya, mariing pumikit, at tila sa unang pagkakataon ay inamin ng kanyang puso na hindi na niya kayang akuin ng mag-isa ang lahat. Kinabukasan, habang nagpapahinga si Nemya sa ward, nagpasya si Saling na umuwi muna sa baryo para asikasuhin ang perang kailaman. Kasama niya si Toting, ngunit halatang bagsak na rin ang kalooban ng kapatid. "Ate," mahinang sabi ni Toting sa biyahe pabalik, "ibibenta ba natin si Bisco?" Hindi agad nakasagot si Saling. Si Bisco ang huling malaking pag-aari nilang may tunay na halaga. Kalabaw iyon, oo, ngunit higit pa sa hayop na pangbukid. Kasama iyon ng ama nila sa mahabang panahon. Halos kapatid na rin ang turing nila roon. Ngunit ano ang pipiliin niya? Alaala o buhay ng ina? Nang makarating sila sa bahay, tila mas matahimik pa ang buong bakuran kaysa dati. Sa poste ng bahay, naroon pa rin ang ilang usisera na nagkukunwaring napadaan lang. Sa tapat ng tindahan, may mga nagbubulungan na agad nang makita si Saling. Ayan na siya. Kumusta kaya yung proposal? Baka naman pinopondohan na ng milyonaryo ang ospital. Hindi iyon narinig ni Toting, akmang lilingon ng masama, ngunit pinigilan siya ni Saling. "Hayaan mo sila," sabi, ngunit mabigat ang boses. "Wala tayong oras sa kanila." Nagpulong-pulong sila sa bahay ni na Aling Birdie ng hapon iyon. Naroon si Namang Isko, Lilet, Pastor Benilo at maging si Bebo Tramas na may munting ipon mula sa paglalabas sa bayan. "May naitabi akong 4,000, hindi kalakihan pero pwedeng ninyong hiramin. Ako naman may 2,000 mula sa pagkakarpintero, hindi ko kailangan ngayon, sa inyo na muna." Si Pastor Benilo namay naglabas ng embolope. May maliit na pondo ang simbahan para sa emergency. Hindi ito sapat pero pangdagdag. Namasa ang mga mata ni Saling. Ngunit kahit pagsamasamahin ng lahat, kulang pa rin. "Ate," mahinang sabi ni Toting, "ibenta na natin si Bisco." Pumikit si Saling. Hindi niya halos masabi ang susunod na mga salita. Kung iyon ang kailangan, ngulit bago pa nila tuluyang mapagdesisyonan, may humintong sasakyan sa tapat ng bahay. Hindi ito ang tricycle ni Cardo o jeep ng baryo. Isa itong maayos na van. Bumaba mula roon si Mirel Chua. Hawak ang ilang papel. Kasunod niya si Attorney Dario. At ilang segundo ang lumipas. Bumaba rin si Crisanto. Parang nanigas ang paligid. Agad tumigas ang mukha ni Saling. "Ano na naman ang kailangan mo?" Hindi siya agad nilapitan ni Crisanto. Nanatili siya sa may gate,
Waring alam niyang wala siyang karapatang basta sumugod sa bakuran matapos ang nangyari noong nakaraan. Balita ko ang nangyari sa nanay mo, sabi niya. Kaya ako nandito. Hindi namin kailangan ng awa, matigas na sagot ni Saling. Tumanggo si Crisanto. Alam ko, kaya hindi awa ang dala ko. Iniabot ni Mirel ang isang folder kay Attorney Dario, na siya namang lumapit ng bahagya at nagsalita sa mas formal na tono. May ilang legal na documents po kami na dapat ninyong makita. May mga lumang records na lumalabas na posibleng may irregularidad sa paggalaw ng ilang lupa sa lugar na ito. Kabilang ang ilang tinututukan ni Gervasio Tablante. Hindi pa ito pinal pero may dahilan para mapahinto ang anumang sapilitang bentahan sa ngayon. Napatingin si Saling. Bakit mo ginagawa ito? Tanong niya kay Crisanto. Dahil may pananagutan ako, diretso nitong sagot. At dahil hindi ko aayusing maibalik ang tiwala mo sa pamamagitan ng salita lang. Ayaw ko ng utang na loob. Hindi ito utang na loob, anya. At lalong hindi ito kapalit ng sagot mo sa proposal ko. Lalong kumunot ang loo ni Saling. Proposal. Sa totoo lang, mula nang maospital si Nemia, ni hindi na niya gustong balikan sa isip ang kahihiyang iyon. Ngunit heto na naman ang lalaki. Ibinabalik ang presensyang pilit niyang inilalayo. Anong gusto mong mangyari? Tanong niya. Wala akong hinihinging kapalit, sabi ni Crisanto. Ang gusto ko lang ay magamot ang nanay mo at mapigilan muna ang panlalamang sa inyo. Ang ospital? Ako na ang bahala. Agad umigting ang panga ni Saling. Hindi, napatigil si Tuting. Ate, hindi, ulit ni Saling. Nakatingin lang kay Crisanto. Kahit mamatay ako sa hiya, hindi ako tatanggap ng pera mula sa lalaking ininsulto ako sa mismong bakuran namin. Taimtim siyang tinignan ni Crisanto. Hindi ito nagalit, hindi ito na insulto. Sa halip, tila mas lalo pa siyang naunawaan. Tama ka, mahinahong sabi niya. Nagkamali ako sa paraan ng paglapit ko sa'yo. Minadali ko ang isang bagay na hindi dapat minamadali. Pero hindi ibig sabihin noon ay mali na ang intensyon kong tumulong. Saling, mahinang sabat ni Pastor Benilo. Minsan hindi kahinaan ang tumanggap ng tulong, lalo na kung ang dahilan ay buhay ng magulang. Napayuko si Saling. Naroon ang lahat ng dahilan para tumanggi siya. Ang dangal niya, ang hiya, ang galit, nguwit naroon din ang katotohanan. Nasa ospital ang kanyang ina at habang tumatagal, lumalaki ang bayarin. Hindi siya agad sumagot. Maya-maya, si Tuting ang luwapit kay Crisanto. Bata pa ang kanyang kapatid, ngulit sa sandaling iyon ay kitang-kita sa mukha nito ang bigat ng pagkatao. Sir, sabi ni Tuting, kung tutulong po kayo, huwag po ninyong isipin na nakakalimutan namin ang nangyari. Pero kung mabubuhay si Ma, John Dian, tatanggapin namin. Hindi bilang limos, kundi bilang tulong na pagbabayaran namin sa paraan na kaya namin. Napapikit si Saling. Hindi man iyon ang gustong marinig ng kanyang pride, iyon ang pinakatapat na salita na pwedeng sabihin sa puntong iyon. Dahan-dahan siyang tumingin kay Crisanto. Isang beses, sabi niya, para kay Ma. Pero wag mong isipin na dahil dito, madali na akong lalambot sa'yo. Bahagyang ngumiti si Crisanto. Hindi mapantukso, hindi mayabang, kundi tila nabunutan ng tinik. Hindi ko hihilingin yan. Sa mga sumunod na araw, hindi lamang pagpapa-ospital ni Nemia ang inasikaso. Tahimik din kumilos sina Mirel at Attorney Dario para masiyasat ang mga papeles ni Gervasio. Lumabas na may mga lot numbers na paulit-ulit ang entry, may mga lumang pirma na questionable, at may ilang dokumentong tila ipinasa sa munisipyo nang hindi dumaan sa wastong proseso. Kasabay nito, nagsimula ring kumalat sa bayan ang ibang uri ng balita. Hindi na lamang ang dalagang inalokan ng kasal, kundi ang pamilyang posibleng nilinlang sa lupa. Ngunit hindi natuwa si Gervasio rito. Isang hapon, habang nasa ospital si Saling, pinuntahan ni Gervasio ang bahay nila kasama si Kapitana Rufina. Naabutan nila roon sina Toting at Mang Isko. Aba, nakangising sabi ni Gervasio, ang bilis ng pag-angat. Isang pasakay lang sa kalabaw, may abogado at may van na agad. Lumayas ka rito, madiing sabi ni Mang Isko. Ngunit patuloy si Gervasio, malamig ang boses. Sabihin mo sa ate mo, hindi ako natatakot sa mga papel. Marami na akong napatahimik noon pa. At kung iniisip niyang ligtas na siya dahil may isang mayamang lalaking nakikialam, nagkakamali siya. Nang mabalitaan ito ni Saling kinagabihan, lalong tumibay ang isang bagay sa puso niya, na hindi na ito laban ng pamilya lang nila. Hindi na rin ito simpleng kwento ng isang mahirap na dalaga at mayamang lalaking nagkagustuhan o nagkasalubong ng landas.
Isa na itong laban sa mga taong matagal nang naniniwalang ang mga tulad nila ay kayang sindakin, bilhin at patahimikin. Makalipas ang ilang linggo, unti-unting bumuti ang lagay ni Nemya. Nakakaupo na ito, nakakakain na ng maayos, at sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming pagod, nakita ni Saling ang kanyang ina na ngumiti muli ng walang halong takot. Ngunit kasabay ng paggaling ni Nemya, may bagong hamon na umuusbong. Dahil habang abala silang iligtas ang buhay ng isang mahal sa pamilya, si Gervasio at ang mga kasabwat nito ay tahimik ding naghahanda ng panibagong suntok. At sa pagkakataong ito, hindi na lamang lupa ang tatangkain nilang kunin, kundi ang pangalan, dangal at mismong kinabukasan ni Saling. Bago tayo dumako sa huling bahagi ng ating istorya, nais ko munang anyayahan ang bawat isa sa inyo na mag-iwan ng komento kung taga saan kayo at anong oras ninyo ito pinapakinggan o binabasa. Iba ang tama ng isang kwentong pinaghirapan, pinagdusaan at tinahak hanggang wakas kapag sabay-sabay nating dinadala. Kaya halina na, samahan ninyo akong tunghayan ang katapusan ng kwento ni Saling, isang katapusang hindi isinulat ng awa, hindi binili ng pera, kundi pinanday ng pagdurusa, dangal at tunay na pag-ibig. Ilang linggo matapos ang paggaling ni Nemya, hindi pa man lubos na nakababalik sa payapang takbo ang buhay ng pamilya Buentipo, ay ramdam na ni Saling na may mas malaking unos pang darating. Hindi siya nagkamali. Maagang umaga noon nang dumating si Lilet sa bahay nila na halos hindi na makahinga sa pagmamadali. "Saling!" sigaw nito mula sa bakuran. "Naku, lumabas ka! May kumakalat na tsismis sa bayan. Hindi lang tsismis, may mga papel pa raw." Lumabas si Saling mula sa kusina, tangan ang tasa ng salabat para kay Nemya. Sumunod si Toting mula sa likod bahay, may hawak pang itak na ginagamit sa pagpuputol ng damo. "Ano na naman iyon?" tanong ni Saling. Pagod ngunit matatag pa rin ang boses. Huminga ng malalim si Lilet. "May pinapakalat si Kapitana Rufina na may pirma ka raw sa isang kasunduan. Nakusa mong ibibigay ang karapatan sa lupa ninyo kapalit ng cash advance at personal na tulong mula sa kampo ni Gervasio. Ang mas masama, pinapalabas nilang kaya ka raw pinoprotektahan ni Crisanto dahil matagal na kayong may lihim na usapan." Nanigas ang mukha ni Saling. "Ano?" singit ni Toting. "Peke yun." "Alam nating peke," sabi ni Lilet. "Pero sa baryo at bayan, hindi naman agad katotohanan ang pinaniniwalaan ng tao. Kung ano ang unang marinig, iyon ang kakapit sa isip." Dahan-dahang ipinatong ni Saling ang tasa sa mesa. Tahimik siya loob ng ilang segundo. Ngulit alam ng mga taong nakakakilala sa kanya na iyon ang pinakadelikadong anyo ng kanyang galit. Ang tahimik ngunit buo. "Saan nanggaling ang papel?" tanong niya. "Munisipyo raw. May kopyang umiikot sa palengke at sa ilang tindahan," sagot ni Lilit. Nagkatinginan sina Saling at Toting. Mula sa loob ng bahay, narinig ni Nemya ang usapan at lumabas. Gumahong mahalan pa rin ang galaw dahil sa kamakailang karamdaman. "Anak, huwag mong hayaang siraan ka nila. Kung kailangan, ilaban mo na hanggang dulo." At sa araw ding iyon, nagpasya si Saling na hindi na siya magtatago sa likod lang pag-asang kusa na lang titigil ang mga kalaban. Kasama sina Toting, Mang Isko, Aling Berdi, Lilet at Pastor Benilo, nagtungo siya sa opisina ni Mirel at Attorney Dario sa bayan, na pansamantalang inupahan ni Crisanto para sa pagsisiyasat sa mga papeles kaugnay ng mga lupang apektado ng proyekto. Pagpasok pa lang ni Saling sa munting opisina, agad siyang sinalubong ni Mirel. "Nakita na namin ang mga kumakalat na dokumento," sabi nito. "At magandang balita, sobrang daming butas." Mabilis na inilatag ni Attorney Dario ang ilang papel sa mesa. "Una, peke ang pirma mo. Pangalawa, mali ang tax declaration number na nakalagay. Pangatlo, may mga petsa na hindi nagtutugma sa records ng municipal registry. Ibig sabihin, minadali nila ito." Tahimik na nakikinig si Crisanto mula sa dulo ng silid. Hindi na ito gaya noong una nilang pagkikita. Wala na ang padalus-dalus na kumpiyansa.
Ang naroon ngayon ay isang lalaking marunong nang umiwas sa sobrang salita at maghintay sa tamang oras. Hindi lang iyon, dagdag ni Mirel. Habang hinuhukay namin ang kaso ng lupa ninyo, may lumitaw pang koneksyon sa iba pang lupang nakuha ni Gervasio sa kalapit baryo. Pare-pareho ang pattern. Peking kasunduan, pressure tactics, tapos may basbas mula sa ilang tao sa munisipyo. Namaywang si Lilet. Aba, kaya pala ang yabang ng taong iyon. Akala mo hari ng lupain. Ano ang pwede nating gawin? Tanong ni Siling. Humingi ng public hearing, sagot ni Attorney Dario. At hindi lang para sa kaso mo, isasama natin ang iba pang magsasakang apektado. Kapag napakita nating pattern ito at hindi isolated incident, mas lalaki ang kaso. Sa puntong iyon, nagsalita si Crisanto. Hindi ko kayang baguhin ang lahat ng nagawa ng mga tao sa paligid ko, sabi niya. Pero kaya kong tiyakin na hindi magagamit ang pangalan ng kumpanya namin para takpan ito. Napatingin si Siling sa kanya. Hindi na siya ganoon kapuno ng galit gaya noong unang proposal, ngunit hindi pa rin lubusang nawawala ang distansya sa pagitan nila. Crisanto, mahinang sabi niya, kapag sumabog ito, hindi lang si Gervasio ang masasangkot, pati ang tiyuhin mo. Bahagyang tumigas ang panga ng lalaki. Alam ko. Si Ramon Alvear, ang tiyuhin ni Crisanto at isa sa pinakamalalakas na impluensya sa loob ng Alvear Mobility Group, ang isa sa mga tahimik na lumulutang ang pangalan sa mga papeles. Noong una ay hilala lamang iyon, ngunit habang lumalalim ang investigasyon, lumalabas na may pribadong kasunduan si Ramon at Gervasio sa pagbili ng murang mga lupang agrikultural bago pa man opisyal na ipahayag ang ruta ng bagong express road. Kapag naisakatuparan iyon, dodoble o tripling halaga ang lupa at kikita sila ng napakalaki. Sa madaling salita, ang paghihirap ng mga taga-baryo ang magiging hagdan nila sa mas malaking kayamanan. Makalipas ang ilang araw, idinaos ang public hearing sa covered court ng bayan. Halos buong San Isidro at mga karatig barangay ay naroon. Naroon sina Gervasio, Kapitana Rufina, ilang taong mula sa munisipyo, mga abogado at maging ilang empleyado ng Alvear Group na ipinadala ng board para obserbahan ang sitwasyon. Dumalo rin si Ramon, maayos ang bihis at tila ba hindi siya natinag sa anumang paratang. Nasa gilid si Sailing, hawak ang folder ng mga dokumento. Sa kanyang likuran ay sina Nemia, Toting, Aling Berdi, Mang Isko, Lilet, Pastor Benilo at ilang magsasakang naglakas ng tumistigo laban kay Gervasio. Bago magsimula, lumapit si Crisanto sa kanya. "Handa ka na ba?" tanong nito. Huminga siya ng malalim. Hindi ko alam kung may taong totoong handa sa laban na pwedeng sumira sa buong buhay niya. Tama, sagot ni Crisanto, pero alam kong handa kang magsabi ng totoo. Saglit silang nagkatitigan. Wala nang yabang sa pagitan nila. Wala na ring padalos-dalos na kilig. Ang naroon ngayon ay isang tahimik na pagkilala na pareho na silang nabago ng mga nangyari. Nang simula ang hearing, agad na nagpakitang gilas si Gervasio. Maamo ang boses, maayos ang postura at tila ba siya pa ang biktima. Ang lahat ng transaksyon na ginawa ko ay legal at may pahintulot ng mga may-ari. Kung may hindi pagkakaintindihan man, handa tayong ayusin sa maayos na usapan. Nakangitiring sumabat si Rufina. May ilang tao lang talagang hindi marunong tumanggap ng pag-unlad. Mas gusto nilang manatili sa nakasanayan kaysa sumabay sa pag-angat ng bayan. Ngulit nang tawagin si Saling upang magsalita, nag-iba ang timpla ng buong lugar. Tumayo siya sa harap, hindi marangya ang ayos, hindi sanay sa mikropono, ngulit malinaw ang mata at buo ang boses. "Ako po si Saling Buentipo," panimula niya. "At hindi ako narito para magmakaawa. Nandito ako para itama ang mga kasinungalingang ilang buwan nang ipinupukol sa akin at sa pamilya ko." Inilahad niya ang kronolohiya ng lahat, ang paulit-ulit na paglapit ni Gervasio, ang napakababang alok sa lupa, ang pananakot, ang pagkalat ng tsismis matapos ang biglaang proposal ni Crisanto, ang peking dokumentong may pirma niya, at ang biglaang pag-atake sa puso ni Nemia dulot ng sobrang stress at kahihiyan. Habang nagsasalita siya, isa-isa ring tumayo ang ibang magsasaka.
Si Tomas Norillo na nagsabing pinilit siyang mag-thumb mark sa papeles na hindi niya lubos na nababasa. Si Belen Sumpayco na umaming binantaan siyang mawawalan ng access sa irigasyon kung hindi ibebenta ang lupa. Si Salvador Pining, ang matandang dating clerk sa munisipyo, na sa wakas ay naglakas loob maglabas ng lumang logbook na nagpapatunay na may mga dokumentong naipasok sa records office nang hindi dumadaan sa normal na proseso. Pagkarinig niyon, unang nagbago ang kulay ng mukha ni Rufina. Sumunod si Gervasio, ngunit ang mas malaking dagok ay dumating nang magsalita si Crisanto. Tumayo siya sa harap ng yahat, humarap sa lupon at nagsabing, "Bilang presidente ng Alvear Mobility Group, hindi ko pahihintulutang madungisan ang pangalan ng kumpanya para sa mga pribadong pakinabang. At bilang pamangkin ni Ramon Alvear, ikinalulungkot kong sabihing may sapat na dahilan upang maniwala akong nagkaroon ng conflict of interest at paggamit ng inside information sa mga lupang ito." Umugong ang buong covered court. "Crisanto!" Galit na bulalas ni Ramon. "Pinapahiya mo ang sarili mong dugo para sa isang babaeng nakilala mo lang sa bukid." Doon unang nakita ng marami na hindi lang si Saling ang matapang. "Nagkataon lang na sa bukid ko siya nakilala," malamig na sagot ni Crisanto. "Pero ang totoo, mas marangal pa siya kaysa sa maraming taong nakilala ko sa mga boardroom." Nagkagulo ang paligid, ngunit sa huli, sapat ang mga dokumento at testimonya para pormal na buksan ang investigasyon. Pansamantalang ipinatigil ang lahat ng transaksyon sa mga lupang may kinalaman sa kaso. Sinuspinde si Rufina habang iniimbestigahan. At ilang linggo ang lumipas, inaresto si Gervasio dahil sa kasong palsipikasyon, coercion at land fraud. Si Ramon naman ay napilitang magbitiw sa lahat ng posisyon niya sa kumpanya nang tuluyan nang lumabas ang mga lihim na kasunduan nito. Hindi naging madali ang mga sumunod na buwan. Maraming papel, maraming biyahe, maraming pagod. Ngunit sa wakas, nagsimulang umayos ang takbo ng buhay ni Saling. Sa tulong ni Mirel at Attorney Dario, naitayo ang San Isidro Fresh Harvest Cooperative. Hindi ito charity, hindi ito regalo ng mayaman sa mahirap. Ito ay isang proyektong si Saling mismo ang tumulong magdisenyo, kasama ang iba pang magsasaka. Dito nila direktang ibinebenta ang ani sa mga paaralan, palengke at ilang grocery sa bayan. Si Toting ay nakapasok sa kursong agrikultura sa tulong ng scholarship fund na itinatag para sa mga anak ng magsasaka. Si Nemya ay unti-unting lumakas. Si Aling Birdie ay naging tagapamahala ng maliit na packing station. Si Lilet naman ay binigyan ng pwesto para sa sariing tindahan ng processed goods mula sa kooperatiba. At si Bisco, ang kalabaw na minsang naging saksi sa di inaasahang pagtatagpo ng dalawang kag-ibang mundo, ay nanatiling buhay at malusog sa bakuran. Hindi na kailangang ibenta, hindi na kailangang isanla sa pangangailangan. Lumipas ang 2 taon. Sa panahong iyon, hindi na muling nagpumilit si Crisanto sa pag-ibig. Dumalaw siya, oo. Tumulong, oo. Nakipag-usap, nakinig, at natutong makibagay sa tahimik ngulit totoong takbo ng baryo. Minsan ay tumutulong siyang magbuhat ng kahon sa kooperatiba, minsan na may kasama lang siya ni Toting sa talakayan tungkol sa makabagong pagsasaka. At sa bawat pagdaan ng panahon, unti-unting natutong magtiwala si Saling hindi sa yaman ng lalaki, kundi sa pagbabago nito. Isang hapon ng pista ng San Isidro, makulay ang buong baryo. May mga banderita sa kalsada, may tugtog ng maliit na banda at amoy na ang inihaw na manok at kakanin sa hangin. Sa gitna ng palengke, sa harap mismo ng kooperatibang minsang pangarap lamang, huminto si Crisanto sa gitna ng mga tao. Nandoon si Nemya, mas maaliwalas na ang mukha. Nandoon si Toting na ngayon ay mas matangkad at mas buo na ang tindig. Nandoon sina Aling Birdie, Mang Isko, Lilet, Pastor Benilo at halos buong San Isidro. Mga taong minsang nag-usisa, minsang naghusga, pero sa huli ay nakita ang katotohanan. Lumapit si Crisanto kay Saling na noon ay may hawak ng listahan ng deliveries para sa kooperatiba.
Mukhang habala ka pa rin. Nakangiting sabi nito. Pista, pero trabaho pa rin. Sagot niya, bagaman napangiti rin. Ayos lang ba kung saglit kitang istorbohin? Natahimik ang paligid, na para bang may nakararamdam sa paparating. Huminga ng malalim si Crisanto. Noong una kitang inaya, mali ang paraan ko. Inuna ko ang bilis ng damdamin kesa pag-unawa sa buhay mo. Pero ngayon, pagkatapos ng lahat ng napagdaanan natin, mali na sa akin ang isang bagay. Tahimik na nakatingin si Saling. Hindi kita gustong ilayo sa pinagmulan mo, dugtong niya. Hindi kita gustong gawing dekorasyon sa mundo ko. Ang gusto ko, samahan ka. Sa laban, sa trabaho, sa pangarap, sa mga araw na mabigat at sa mga gabing tahimik. Kaya ngayon, sa harap ng pamilyang ipinaglaban mo at komunidad na itinayo mong muli, Saling Buentipo, papayag ka bang pakasalan ako? Walang mamahaling bulaklak, walang engranding entablado, walang pilit na eksena. Ang meron lamang ay isang lalaking natutong magpakumbaba at isang babaeng ilang beses munang sinubok ng tadhana bago muling binuksan ng puso. Napaluha si Nemya, napahawak si Lilit sa braso ni Aling Birdie, si Toting na may ngumiti ng malapad, at si Saling, ang dalagang minsang inakala ng lahat na madadala sa kinang ng pera, ay marahang lumapit kay Crisanto. Ngayon, sabi niya, bahagyang nanginginig ang boses, ngulit puno ng ngiti. Naiintindihan mo na kung bakit hindi pwedeng madaliin ang mga bagay na tunay. Tumanggo si Crisanto. Oo. At ngayon, dagdag niya, hindi mo na ako inaya bilang sagot sa problema. Inaaya mo na ako bilang kapantay. Bilang kapantay, ulit niya. Ngumiti si Saling, saka tumanggo. Oo, papayag ako. Sumabog ang palakpakan sa buong paligid. Makalipas ang ilang buwan, idinaos ang kanilang kasal sa baryo ring minsang naging saksi ng tsismis, paninira at pangaapi. Ngunit sa araw na iyon, ibang-iba na ang San Isidro. Ang dating takot na komunidad ay naging mas matatag. Ang dating magkakahiwalay na magsasaka ay nagkaisa. At ang dating kubo ni Saling ay napalitan ng maayos, ngunit simpleng tahanan na laging bukas sa mga kapitbahay. Sa kanilang kasal, si Mang Isko ang naghatid kay Saling sa altar na itinayo sa gitna ng bukid. Si Nemya ang unang yumakap sa kanya bago ang seremonya. Si Toting, na ngayoy malapit ng magtapos sa agrikultura, ang nagsilbing saksi. Si Lilit at Aling Birdie ay halos maubos ang boses sa kakautos sa mga tao. Si Pastor Benilo ang nagbasbas sa kanilang pagsasama. At sa dulo ng lahat, nang magkahawak kamay na sina Saling at Crisanto habang nakatanaw sa bukirin, alam nilang ang kwento nila ay hindi nagsimula sa proposal, hindi rin nagtapos sa kasal. Nagsimula ito sa putikang daan, sa kalabaw na nagdala ng isang ekstranghero, sa pusong sugatan ngunit matapang, at sa desisyong huwag magpatalo sa mga taong akala nila'y kayang bilhin ng dangal ng mahihirap. At nagtapos ito sa isang pag-ibig na hindi itinayo sa yaman, hindi sa hiya at hindi sa awap, kundi sa respeto, pagbabago at pagsasamang pinatunayan muna ng panahon. Kaya ang dalagang minsang nagpasakay lamang ng isang nasiraang lalaki sa kanyang kalabaw ay hindi lang nakahanap ng asawa, nakahanap siya ng kakampi, nakapagligtas siya ng kanilang lupa, nakaangat siya ng buong komunidad. At sa huli, napatunayan niyang ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa tapang na ipaglaban ng tama, kahit buong mundo pa ang kumalaban.